Bawal nga ba i-share yung video ng iba? So guys, ito po ang topic for today. Kasi nga, ang dami pong naguguluhan at mayroon din ako nakitang mga tutorial na bawal nga daw mag-share ng video ng iba. So, ayan guys, lilinawin lang po natin. Okay, syempre kasi ako nga, yung mga followers ko ay sinishare din yung aking mga video, yung aking mga tutorial video. So, lilinawin ko lang. So, pakinggan natin si ma'am kung ano yung kanyang explanation about dito. Si ma'am Dina Jean Capitilio. Hello, magandang araw muli sa ating lahat. Mga beshi, alam naman natin ngayon na medyo hindi pa rin naisasara at naipipinal ang mga balitaktakan at mainit-init at umaatikabong balita dito sa mundo ng Reels at ng FB. Ngayon ay ang mga usapin ng tama ba or okay ba talaga na mag-share ng mga content ng iyong mga kapwa content creator. Pero ako kasi guys, by the book ako. Dalawa na halos or patatlo na nagpatanong talaga ako sa aking kaibigan na merong blue badge at 3 meta support ang nagsabi na hindi nila ini-encourage or bawal talaga ang mag-share ng mga content ng ibang content creator. Bakit? Ang unang basis doon is, paano kung merong violation yon? Di damay-damay na. Pati ikaw nagkaroon ng violation. Second is, pasok siya sa unoriginal content. So, guys, bakit hindi inyo mo i-maximize ang remixer? So guys, balik po tayo dun kay ma'am about yung sinabi niya. Okay. So, doon po sa sinabi niya na kung in case yung shinare natin na video magkakaroon ng violation, in case lang na yung shinare natin na video mayroong violation, damay-damay na. So, totoo po yun. So, pag in case po yung video na shinare natin ay mayroong violation, ibig sabihin damay po tayo, natural. So, damay po tayo doon. Pero po, doon po sa sinabi ni madam na unoriginal content, no, big no po. Hindi po tayo magkakaroon ng unoriginal content dahil shinare po natin ang video ng ating kasamahan or kakilala. Magkakaroon lang po tayo ng unoriginal content pag in-upload po natin ang video po ng iba. So for example po, si Tomboy TV, nagustuhan ko ang kanyang reels at sinave ko ang kanyang video at ginawa ko ring reels. So that time, magkakaroon po ako ng unoriginal content. Alam nyo kung bakit? Kasi po, nag-upload po ako ng kanyang video or kumuha po ako ng mga video galing sa ibang apps na may mga logo ng ibang platform. So, pag may mga logo po ng ibang platform, maaari po ako magkakaroon ng unoriginal content. So, yun po yung iingatan natin. So, dahil din po, kasi nga nagwo-word ako sa aking mga followers na baka nga, sabi nila ay baka nga totoo yung mga ganong haka-haka. So, syempre dahil naka-blue badge po ako, so nagtanong talaga ako kay Meta. Kasi since naman naka-blue badge po ako, so mayroon akong direct support from Meta. So, syempre titingnan po natin. So, ito po yung aming conversation ni customer Meta support. Ang tanong ko dito, I'm just worried about my followers because most of them are sharing my tutorial video. O, ito yung tanong ko ha. That's why they are asking me if they get violation if they share my tutorial videos because they heard from the other content creator that they will get violation if once they are monetized, then they will share other content, sharing the other content, they will get violation. Even tutorial content, they will share at their wall Facebook. Yun na yung yun yung tanong ko kay Meta. So, ang sagot naman ni Meta sa akin, ito po yung sagot niya. Upon reviewing your content, Jelson is compliant. So, ibig sabihin, ni-review din ni customer support yung aking mga videos. Ang mga video ko daw is compliant. Ibig sabihin, sumusunod ako sa policy ni Meta. I'm saying that you're using own audio and picture. If you have snippets from other source, you are editing it carefully. Yes,
lalong-lalo na guys pag nagbi-video reaction, so ini-edit ko talaga 'yon. So hindi po siya as yung basta mo na lang kinuha, kailangan mo din siyang enhance para original na ikaw na yung may-ari. If you from other source, you are editing carefully. I'm not saying any watermark from the other social media. So yun nga yung sinasabi niya ni Madam doon na unoriginal content. Magkakaroon lang tayo ng unoriginal content pag nag-upload tayo ng iba or nag-upload tayo galing sa ibang app, for example, TikTok or mga ganon na hindi mo ni-remove yung mga logo. So, yun yung papakaingatan natin yung mga logo or yung mga brand. So, pag may mga brand din tayo na in-upload na hindi natin unoriginal content din po yun. As long as the content they are sharing is compliant, they will not be flagged or restricted. So, ibig sabihin guys, basta ang content na iyong shinare ay compliant, walang violation, hindi ka po magkakaroon ng flag content or hindi ka rin ma-restrict. So, we need to be careful and review the content we are sharing. So, yun yung sabi ni Meta sa akin. So, ibig sabihin, depende pa rin po sa inyo. Siyempre, kung ikaw naman, nakita mo yung video guys na hindi naman ka nais-nais at sa palagay mo magkakaroon ng violation, bakit mo i-share? So, di ba, hindi mo i-share. Kasi alam mo sa sarili mo, pag i-share mo yung video na iyon, ay magkakaroon ka ng violation, hindi ka nais-nais. So, depende pa rin po sa inyo guys. So, for example na lang, kagaya sa video ko. So, wala akong ginawa kundi nag-tutorial lang. So, ang ginagawa ko ay para malaman ng iba pang mga baguhan na nagre-reels para sa kanilang dagdag kaalaman. So, it means ang aking video ay informative para sa mga policy or mga violation ni Meta. So yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. So yun yung mga yung mga video ko, tutorial. So informative siya at compliant. So ibig sabihin, sabi na nga ni Meta, yung Meta support is upon reviewing na sumusunod ako sa policy ni Meta kasi compliant ako at chinik niya yung aking mga video ay okay, wala akong compliant. So ibig sabihin, lahat po ng aking mga video guys ay wala pong violation. So ibig sabihin, kung i-share po yun ng aking mga followers, wala pong problema, hindi po sila magkakaroon ng violation. So yun po yung guys, yun po yung sagot ni Meta sa akin. So pwede po, wala pong problema, mag-share po tayo ng video ng iba, wala pong problema. Pero depende po yan sa iyo. So, kung alam mo naman sa sarili mo, syempre, bago mo i-share yung video, titingnan mo muna. I-check mo muna, syempre. Baka mamaya, yung video na baka mamaya yung video na kinuha mo, ay may chance na magkaroon ng violation. So, alam mo na sa sarili mo kung karapat dapat ba siyang i-share sa wall mo or hindi. Kasi, pag nagkaroon nga ng violation yung video na i-share mo, automatic yon, magkakaroon ka rin ng violation. For example, yung video na share mo, flag content, automatic din flag content ka. So, maging lang po tayo, maging aware at maging maingat. Siyempre, alam naman natin kung itong video na ito ay kaaya-aya ba i-share, ay pwede bang i-share sa wall ko or hindi. So, depende na po yun sa may-ari ng Facebook account. So, kung i-share man niya or hindi, nakadepende po sa kanya. At depende din po sa kanya, alam din niya sa sarili niya na kung yung video na ito i-share ko ba or magkakaroon ba ako ng violation. So nasa sa inyo na rin po yan. Pero nung sabihin nyo guys na bawal mag-share, kung monetize man tayo or hindi, bawal mag-share ng video ng iba, depende po yan sa may-ari ng Facebook account. Pero hindi po bawal mag-share ng video ng iba. Yun po yung doon. Yun nga ang lang po doon, mag-iingat po tayo. At tingnan natin kung magkakaroon ba tayo ng violation dito pag i-share natin. So kung alam naman natin na magkaroon tayo ng violation pag i-share natin to, hindi natin i-share, di ba? So yun na lang guys, awareness po sa lahat. Sana nalinawan po yung lahat kasi kay Meta na po nanggagaling itong info ko, okay? So guys,
kung may natutunan kayo sa video for today, i-follow nyo naman po ako for more update at tutorial. So maraming salamat and have a nice day po.